Maliwanag pa lang ang langit nang dumating si Corazon Maliwanag sa Isla Verde. Ngunit para sa kanya, parang kulog na ang tunog ng dagat. 3 araw na siyang hindi nakatulog ng maayos. 3 araw mula nang sabihin ng doktor kay Nanay Sting ang mga salitang hindi pa niya kayang ulitin ng malakas. Kailangan ng operasyon at kailangan ito sa lalong madaling panahon. Hindi siya umiyak noon. Nakatayo lang siya sa tabi ng hospital bed, hawak ang malamig na kamay ng kanyang ina. At doon sa loob ng kanyang dibdib ay may bagay na unti-unting nagsimulang mag-collapse, tulad ng isang gusali na pinagtatanggal-tanggalan ng haligi. 250,000 piso. Iyon ang sinabi ng nurse habang inabot sa kanya ang papel na may mga numero. 250,000 para sa operasyon, para sa ospital, para sa gamot. Ang kanyang buwanang sahod bilang kindergarten teacher ay 80,000 at wala pa ring 5 taon upang maabot ang halagang iyon kahit hindi siya kumain. Kaya nandito siya. Nandito siya sa Isla Verde na may hawak na maliit na maleta. Yung maleta na itim at may gulong na isa lang gumagana at isang sobre ng mga resume na kinopya niya sa tindahan ni Aling Norma sa Batangas bago siya sumakay ng bangka. Sa resume ay nakasulat, Corazon Maliwanag, Bachelor of Science in Early Childhood Education, 10 taon na karanasan sa pagtuturo. Ngunit ang trabaho na kanyang pinapuntahan ngayong umaga ay hindi pagtuturo. Housekeeping staff, iyon ang nakasulat sa job posting na nakita niya online. Villa Perla Resort, ang pinakamagarang lugar sa buong isla. Looking for dedicated housekeeping personnel, must be hardworking and presentable. Immediate hiring. Sinabi niya ito sa kanyang sarili nang dahan-dahan habang naglalakad papunta sa resort. Para kay nanay. Para kay nanay. Para kay nanay. Bago siya umalis sa Batangas, niyakap niya si Gabriel. 10 taong gulang ang kanyang anak, manipis, matangkad para sa edad niya at may mga mata na laging may tinatanong na hindi niya sinasabi ng malakas. Babalik ka kaagad, Mama? Tanong ni Gabriel. Babalik ako, sabi niya. Magtiwala ka lang. Mag-aral ka mabuti, sumunod ka kay Tita Nena at huwag mong kalimutang kumain ng almusal, ha? Alam ko na iyan, bahagya lang ngumiti ang bata. Mama, okay ka lang? Okay ako. Niyakap niya uli ang anak, mas mahigpit ngayon, lagi akong okay. Kasinungalingan, ngunit minsan, ang kasinungalingan ay ang pinakamahal mong regalo sa iyong anak. Nang marating niya ang pasukan ng Villa Perla Resort, huminto siya sandali. Maganda talaga ang lugar, kahit sa mga litrato lang ay alam mo na ito. Ngunit ngayon na nandito siya, naramdaman niya ito sa balat niya. Ang amoy ng asin at mga bulaklak, ang kulay ng dagat na parang hindi ordinaryong asul kundi yung asul na nakikita mo sa mga magazine na hindi mo kaya bilhin. Malalaking halaman sa magkabilang gilid ng daan, marmol na sahig kahit sa labas pa lang. Dali-dali siyang pumunta sa tabi ng pasukan at inayos ang maliit na dekorasyon na kanyang dinala. Ilang kulay rosas na bulaklak na pinitas niya sa tabi ng daan at inilagay niya ito sa maliit na basket na nakalagay sa gilid ng pintuan. Para sa mga bisita, para sa magandang simula. Hindi siya alam na laban sa kanya ang araw na yon, tunog ng malakas na makina. Isang itim na SUV, makinang mahal, makintab, parang laruan ng mayaman, ang huminto sa harap ng resort. Bukas ang pinto bago pa man ganap na nakatigil ang sasakyan, lumabas si Rodrigo Santos. 22 taong gulang siya nang huling makita ni Cora ang ganitong uri ng lalaki, hindi si Rodrigo mismo kundi ang uri. Ang uri na suot ang polo shirt na mas mahal pa sa isang buwang upa ng apartment. Ang uri na nagsasalita sa telepono ng walang tigil at hindi nagtatanaw ng paligid dahil ang palagay nila ay ang paligid ang mag-a-adjust sa kanila, hindi sila. Hindi iyon acceptable, Marco. Sinabi ko na sa iyo, ang delivery ay dapat dumating bago mag-alas 5, hindi pagkatapos. Sabihin mo sa supplier na kung hindi nila kayang sundin ang simpleng schedule, may ibang tawagan ako. Hindi siya lumingon, hindi siya nagpansin ng kahit ano. Ang kanyang paa, ang mahal na leather shoes, ay diretso sa basket ng mga bulaklak. Crunch. Napatigil si Cora. Patuloy na naglakad si Rodrigo. Patuloy na nagsalita sa telepono. Hindi siya lumingon. Hindi niya napansin. O baka napansin niya at pinili niyang huwag pansinin. Na mas malala pa, sandali lang tumigil si Cora bago siya lumuhod. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga pinagdurog na bulaklak, ang mga puting talulot, ang mga berdeng tangkay na ngayon ay naibali na. Isang-isa niyang pinulot ang bawat piraso. Wala siyang sinabi, hindi siya umiyak.
Pinunasan lang niya ang kanyang kamay sa damit niya at tumingin sa malaking tanda sa dingding ng resort. Santos Family Resort. Naramdaman niya ang isang bagay sa dibdib niya. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang maingat, maliwanag na kamalayan. Na ang lalaking iyon ay hindi pa nakakakita sa kanya. At hindi niya pa alam kung gaano siya kakita sa susunod na mga araw. Nasa loob ng isang oras matapos ang insidente sa Bulaklak, nagtipon ang mga empleyado sa maliit na silid sa likod ng kusina. Tahimik silang nagsalita tulad ng mga taong sanay ng mag-ingat ng kanilang mga salita. Sino ba talaga itong si Santos? Tanong ni Mang Ernesto, ang matandang maintenance man na 20 taon nang nagtatrabaho sa resort. Bago ka pa lumabas sa pintuan ay alam na niya ang lahat ng mali mo. Sinagot siya ng isa pang empleyado, si Ligaya, ang senior housekeeper. 9 na taon na akong nandito, 3 boss na ang nakita ko, si Mr. Santos ang pinakamahirap na pasayahin. Huminga siya ng malalim. Pero alam mo ba ang kwento niya? Hindi siya palaging ganyan. Nakinig si Cora ng walang salita. Pinunas niya ang kanyang mga kamay sa tabi ng kanyang apron at umupo sa gilid ng mesa. Galing siya sa Tondo, simula ni Ligaya. Hindi biro yon. 12 taon siyang nagtrabaho sa isang pabrika ng isda, hindi bilang boss, bilang manggagawa. Nagdadala ng mga kahon, naglilinis ng makinarya, nagtatrabaho ng 20 oras sa isang araw. Totoo ba yan? Tanong ni Cora. Totoo. Nagsabi sa akin si Aling Rosa, ang lumang cook. Nakita raw niya ang isang dokumentaryo tungkol sa kanya noong 1 taon. Itinuon ni Ligaya ang kanyang tingin sa kisame. Sa loob ng 10 taon, itinayo niya ang Santos Seafood Industries mula sa wala. Mula sa isang maliit na dilatang produkto sa isang palengke sa Cavite, naging isang malaking korporasyon na may libu-libong empleyado. Nagtaas ng kilay si Mang Ernesto. Kaya pala walang awa, naranasan na niya ang maging walang awa ang buhay sa kanya. Hindi pa tapos, patuloy ni Ligaya. May asawa siya dating. Maganda raw mula sa isang mayamang pamilya sa Makati. 3 taon na ang nakakaraan, nagpaalam ito. Sinabi raw nito, nagpakasal ako sa isang tao, hindi sa isang kumpanya. Tahimik ang silid. Wala siyang anak, bulong ni Ligaya, o wala siyang alam na mayroon siya. Kumunot ang noo ni Cora. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng bahagya si Ligaya, isang ngiti na puno ng ibang kahulugan. Basta, ganyan ang buhay, di ba? May mga bagay na hindi natin alam na meron tayo hanggang huli na. Bago makasagot si Cora, bumukas ang pinto. Si Mr. De La Cruz, ang resort manager, tumawid sa silid ng mabilis, hawak ang isang clipboard. Nandito na ba ang lahat? Tumingin siya sa paligid. O sige, pakinggan ninyo, may ibibigay akong announcement si Mr. Santos. Mga personal na reklamo niya, basahin ko lang. Binuksan niya ang papel. Una, ang mga bulaklak sa lobby ay palaging dapat na bago-bago mag-alas 7 ng umaga, hindi bago mag-alas 8, bago mag-alas 7. Ikalawa, ang mga guest towel ay nakatitiklop sa paraang tinanggap niya sa isang hotel sa Tokyo. Ipapakita sa inyo ng demonstration video mamaya. Ikatlo, walang bagong staff ang tatanggapin ng hindi niya personal na sinasang-ayunan. Dito tumigil si Mr. De La Cruz. Inangat niya ang kanyang tingin at tumingin kay Cora. Miss Maliwanag. Tumayo si Cora. Opo, gusto kayong makita ni Mr. Santos. Ramdam ni Cora ang pagtingin ng lahat sa kanya. Iniayos niya ang kanyang apron. Sinundan niya si Mr. De La Cruz palabas ng silid at sa mahabang pasilyo pababa ng resort. Si Rodrigo Santos ay nakatayo sa tapat ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa dagat. Hindi siya lumingon nang pumasok si Cora. Ikaw ang bagong housekeeping staff. Hindi ito tanong. Opo, sir, sagot ni Cora. Lumingon siya. Tiningnan niya si Cora mula ulo hanggang paa. Mabilis, malamig tulad ng isang tao na nagtatasa ng isang produkto at hindi pa desidido kung ito ay magagamit. Walang nagsabi sa akin na may bagong tinanggap. Si Mr. De La Cruz po ang nag-approve. Sir? Alam ko iyon. Nilapitan niya ang kanyang mesa at umupo. Ang tanong ko ay bakit hindi ko ito nalaman bago pa man nangyari. Pinisil niya ang tuktok ng kanyang ilong. Huwag mong aasahan na magiging madali ito, Miss. Maliwanag po, Corazon, maliwanag. Miss Maliwanag. Binigkas niya ang pangalan tulad ng isang bagay na kailangan pa niyang pag-isipan. Ang aking mga pamantayan,
ay hindi katulad ng ibang lugar. Kung hindi mo kaya, sabihin mo ngayon. Mas mabuting malaman natin ngayon kaysa sa susunod na linggo. Kaya ko po, sir. Tumingin siya sa kanya ng isang sandali. Pagkatapos ay ibinaba na ang kanyang tingin sa kanyang laptop, isang malinaw na hudyat na tapos na ang usapan. Lumabas si Cora. Habang lumalabas siya, napansin ni Rodrigo ang isang bagay, isang maliit na papel na nakatingaw sa bag ni Cora. Isang drawing, gawa sa krayon. Ang mukhang isang bata ang gumawa, isang bahay, isang puno at 2 tao na nakatayo sa tabi ng dagat. Tumigil si Rodrigo. Sandali lang, wala sa 1 minuto. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, pinagpatuloy ni Cora ang kanyang trabaho ng matagal. Pagkatapos ng kanyang opisyal na oras. May mga ulat na kailangang i-file, may mga listahan ng supply na kailangang suriin. Inatasan siya ni Mr. De La Cruz na gawin ito sa opisina ni Mr. Santos dahil wala ito ngayon. Nakaalis daw para sa isang meeting sa Batangas City. Maingat siyang gumalaw sa loob ng opisina. Hindi niya tinahak ang mga lugar na hindi kailangan. Ngunit nang kunin niya ang isang dokumento mula sa printer sa tabi ng mesa na malayang may litrato sa sulok. Isang lumang litrato sa isang simpleng frame. Kinuha niya ito nang hindi sinasadya. Isang babae, nakangiti, nakatayo sa tabi ng dagat. Ang mga mata ni Cora ay huminto. Ang babae sa litrato, ang kanyang mukha, ang anyo ng kanyang mga mata, kamukhang-kamukha niya. Dom, mabilis na ibinalik ni Cora ang litrato sa kanyang lugar. Huminga siya ng malalim. 1 beses, 2 beses, hindi pwedeng ganon. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang damit at lumabas ng opisina ng tahimik. Ang dokumento ay nasa kanyang mga kamay na kumpleto na ang trabaho ni Mrs. De La Cruz para sa kanya. Ngunit ang kanyang isip ay naiwanan sa loob ng silyang iyon. Sa gabi, hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng resort. Ang kwartong ibinigay sa mga katulong. Ang kwartong kung saan ang hangin ay amoy damit at semento. At pinagmasdan niya ang kisame, ang babae sa litrato, ang mga mata. Sino siya? Kinabukasan, ipinadala siyang muli ng resort manager sa isang bagong gawain, ang paglilinis ng storage room sa pinakamalalim na bahagi ng resort sa ilalim ng lumang gusali na dati ay ginagamit ng orihinal na may-ari bago ito naging bakasyunan. Cora, yung mga lumang kahon doon, iayos mo, ilipat sa tabi, huwag buksan, istak lang ng maayos. Opo, ma'am. At huwag magaksaya ng oras, marami pa tayong gagawin ngayong hapon. Opo. Pumasok siya sa storage room ng mag-iisa, maalikabok, mainit. Ang ilaw ay isang maliit na bombilya na nakabitin sa kisame, nanginginig ng bahagya tuwing may hangin. Mayroon doong kahon-kahon, mga lumang muebles. Mga bigas na retsyo ang umaangkop sa sahig. Maingat siyang gumalaw, inilipat ang mga kahon isa-isa tulad ng iniutos. Hanggang sa natagpuan niya ito, isang kahon, mas luma kaysa sa iba. Nakabalot ng plastik na halos natutunaw na sa init. At sa harap nito, isang malinaw na sulat kamay sa itim na marker. Personal, Santos Family. Tumigil si Cora. Iniutos sa kanya na huwag buksan. Alam niya iyon. Ngunit ang plastik ay bukas na, natanggal na ang tape sa isang tabi, nakaawang, hindi niya ito binuksan. Nakaawang na ito bago pa man siya dumating. Dahan-dahan niyang inusisa ang gilid ng kahon, hindi niya inilabas ang mga nilalaman. Tiningnan lamang niya ang itaas. Mga lumang dokumento, ilang litrato, at sa pinakaibabaw, isang sobre, puti, manipis, hindi pa nababuksan. At sa harap ng sobre, sulat kamay na malalim at matandang estilo, para kay Rodrigo, mula sa iyong ama. Tumigil ang paghinga ni Cora. Ibig niyang itaas ang sobre, ibig niyang makita ang buong sulat. At nang itaas niya ang kanyang tingin sa kaliwa ng sobre, nakita niya ang pangalan ng nagpadala sa sulok na maliit na letra, Don Ernesto Maliwanag Santos. Maliwanag, ang apelido ng kanyang ina. Cora, biglang bumukas ang pinto ng storage room. Lumundag siya ng bahagya. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Si Mrs. De La Cruz. Nakatayo sa pintuan, nakasimangot. Ano ginagawa mo riyan? Bakit nakabukas ang kahon na yon? Ma'am, nakabukas na po ito nang dumating ako. Hindi ko. Huwag mo hawakan ang mga personal na gamit ng may-ari. Mabilis na kinuha ng manager ang kahon, niyakap ito sa kanyang dibdib tulad ng isang bagay na nagagalit.
Ito ay para sa pamilya Santos, hindi para sa mga katulong. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Huwag mo nang ulitin ito. Opo. Lumabas si Mrs. De la Cruz, ang kahon ay kasama niya. Nanatili si Cora sa storage room ng ilang sandali pagkatapos. Hindi siya gumalaw. Maliwanag Santos, Don Ernesto. Gabi na nang makauwi siya sa kanyang kwarto. Naghugas siya ng kamay, naupo sa gilid ng kanyang kama at kinuha ang kanyang telepono. 3 ring bago sumagot ang kanyang ina. Anak, bakit ka tumatawag ngayon? Late na. Nanay, mababang boses, kontrolado. Nanay, nais ko lang itanong sa'yo ng isang bagay. Ano iyon? Kilala mo ba? Huminga siya ng malalim. Kilala mo ba ang isang taong nagngangalang Ernesto? Don Ernesto? Katahimikan. Hindi ordinary na katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng isang tao na nag-iisip. Ito ang katahimikan ng isang tao na natigilan, na naaalalang muli ang isang bagay na matagal nang inilibing. Nanay, saan mo narinig ang pangalang iyon? Mababa ang boses, halos bulong. Dito sa resort, nanay, may kahon, may sulat. Ang pangalan ng nagpadala, Cora, maigting. Huwag mo nang hukaying iyon, anak. Ilang bagay ay mas mainam na nakalilibing. Pero nanay, matulog ka na. Huwag mo nang isipin. At nais na ibaba ng kanyang ina ang telepono, ngunit bago tuluyang mawala ang boses, narinig ni Cora ang isang bulong. Halos hindi marinig, halos naiwan sa hangin. Pero kung nahanap mo na ang sulat, baka oras na. Kinabukasan, maagang nagising si Cora. Hindi siya nakatulog ng maayos. Sa buong gabi, ang bulong ng kanyang ina ang paulit-ulit na tumatambol sa kanyang isipan. Baka oras na? Oras na para sa ano? Hinugasan niya ang kanyang mukha, nagbihis. At nang lumabas siya ng kanyang maliit na silid, ang resort ay tahimik pa. Maaga pa ang mga bisita, maaga pa ang ingay, ngunit hindi maaga ang kaba sa kanyang dibdib. Matagal na iyon naroroon. Dumating ang grupo ng mga bisita ni Rodrigo bandang 11:00 ng umaga. 3 silang lalaki, isa ay babae. Lahat ay nakasuot ng mahal. Lahat ay may tingin na parang hindi sila sanay na hinihintay. Inutusan si Cora ng head server. Ikaw ang mag-aasikaso sa kanila ngayong hapunan. Ikaw ang magsiserve. Ikaw lang. Maliwanag? Opo. At huwag kang magsasalita kung hindi ka tinanong. Tumango si Cora. Naiintindihan niya ang laro. Naiintindihan niya ang kanyang papel. Nang dumating ang hapunan, tahimik na nag-serve si Cora. Maingat, tahimik, invisible, tulad ng gusto nila, ngunit hindi lahat ng bisita ay gusto ng katahimikan. Hoy miss, isa sa mga lalaki, mataba, may alahas sa daliri, ay tumitig sa kanya. Anong pangalan mo? Cora po. Cora, ngumiti siya. Taga saan ka? Batangas po. Probinsyana. Tumingin siya sa mga kasama niya. Anong trabaho mo dati? Dito ka lang lagi? Isang sandali, isang maikli, mabigat na sandali. Guro po ako, kindergarten teacher. Natawa ang isa. Nako, grabe. Galing guro naging server? Iling-iling. Malas. At doon mismo, ay nagsalita si Rodrigo. Hindi upang ipagtanggol siya, hindi upang itigil ang tawa. Kindergarten teacher pala, malamig ang boses niya, walang emosyon. Kaya pala ang galing mo mag-fold ng napkin. Natawa ang lahat sa mesa, malakas. Walang alinlangan. Nanatiling nakatayo si Cora. Hawak ang tray. Nakatitig sa hangin sa harap niya. At pagkatapos, dahan-dahan ay tumindig siya ng tuwid. Oo po. Mahina ho ng boses niya. Hindi nanginginig. Guro po ako. At sa loob ng 10 taon, tinuruan ko ang mga bata na matuto ng respeto. Sandali. Kahit hindi ito natutunan ng lahat. Sa bahay, natahimik ang mesa, hindi isang uri ng katahimikan na magaan. Ito ay mabigat. Ito ay kumukuha ng hangin sa silid. Tumingin ang mga bisita kay Rodrigo, ngunit si Rodrigo ay hindi sumagot, hindi ngumiti, hindi nagalit, tumayo lang siya. Binuksan ang pinto at umalis. Kinagabihan, may mensahe si Cora sa kanyang telepono mula sa resort manager. Mag-report ka bukas sa opisina ni Mr. Santos, 9:00. Isinara niya ang telepono, inupo ang sarili sa dulo ng kanyang higaan. Alam niya ang ibig sabihin nito o akala niya. Tatanggalin siya. Kung tatanggalin siya, wala na siyang pera para sa ospital, wala nang perang pangbayad sa reseta ng kanyang ina, wala nang paraan para manatili. Lord, bulong niya sa dilim. Ako naman, ngunit kinaumagahan, pumunta pa rin siya, naka-uniform.
Nakaayos ang buhok, tuwid ang likod. Kung aalisin siya ng may dignidad. Bumukas ang pinto ng opisina. Naroroon si Rodrigo, nakaupo sa kanyang malaking upuan. Nakatitig sa labas ng bintana, hindi siya tumingin nang pumasok si Cora. Umupo ka. Umupo siya, matagal na katahimikan. Bakit ka nagtrabaho dito? Hindi ito tanong na may galit. Ito ay tanong na, pabiduvustitso. Totoong pag-usisa. Ang aking ina po ay may sakit. Kailangan ng pera para sa ospital. Wala na akong ibang paraan. Guro ka? Oo po. Ngunit ang sahod ng guro ay hindi sapat para sa lahat ng kailangan namin. Tumingin sa wakas si Rodrigo sa kanya. Direkta, malalim. Totoo bang guro ka? Hindi lang basta-basta. 10 taon po akong nagturo sa elementarya sa Lipa, kindergarten. Sandali. Mahal ko ang trabaho ko, ngunit mahal ko rin ang aking ina. Matagal na tumingin sa kanya si Rodrigo. Hindi galit, hindi malamig. Isang bagay na hindi pa niya nakikita sa mukha ng lalaking iyon. Magpatuloy ka sa trabaho. Iyon lang. Walang pasensya. Walang paghingi ng tawad. 2 salita lang at isang bagay na halos hindi mapansin. Ngunit habang lumalabas si Cora at isinasara ang pinto, hindi siya makapagpigil na lumingon. At doon, sa mesa ni Rodrigo, sa tabi ng laptop, sa ilalim ng isang nakatiklop na papel, ay isang lumang sobre. Madilaw na, gusot na ang sulok-sulok, at hindi pa ito nabubuksan. Maaga pa lang ang hapon nang dumating ang bisita na hindi inaasahan ni Cora. Naglalaba pa siya sa likod ng staff quarters nang marinig niya ang boses, isang boses na sana ay nandoon sa Batangas. Ligtas, malayo sa lahat ng ito. Ma, nandito na ako! Namutla si Cora. Lumabas siya sa pintuan at doon nga, sa may gate ng staff area, may dalang maliit na backpack at isang plastic bag na puno ng pagkain, si Gabriel. 10 taong gulang, maitim ang buhok, malaki ang mga mata. Anak, hindi siya makakumpleto ng pangungusap. Bakit ka nandito? Nasaan si Aling Nena? Ngumiti si Gabriel, yung ngiti niya na parang may tinatago. Nagkasakit po si Aling Nena. 2 araw na siyang may lagnat. Wala na pong ibang mag-aalaga sa akin kaya sinabi ni Tito Erning na pumunta na lang daw ako rito sa inyo. Sino ang naghatid sa iyo? Yung bus po. Tapos yung tricycle? Alam ko na po ang daan, ma. Di ka na mahirap hanapin. Humilab ang dibdib ni Cora. Hindi galit. Takot. Ang pakiramdam ng nanay na alam kung gaano kahalata ang mundo para sa isang batang nagbibiyahe ng mag-isa. Gabriel Santos, maliwanag, 10 taon ka lang, po. Huminto si Cora. Po, ulit ni Gabriel, ngumingiti pa rin. 10 taon lang po ako? Napabuntong hininga si Cora. Niyakap niya ang bata, mahigpit, walang salita, at halos marinig niya ang sariling puso niya na sinasabing ang pinakamatindi niyang takot at ang pinakamahal niya sa mundo ay iisang tao. Pumayag si Mr. Reyes, ang resort manager, ng maliwanag na walang pagpipilian. Ilang araw lang daw, staff quarters. Huwag galawin ang anumang sulok ng resort na hindi para sa staff. Okay po, sabi ni Gabriel. Seryoso ang muka. Hindi po ako magpapagulo, naniwala si Mr. Reyes. Hindi pa siya kilala ni Mr. Reyes. 2 araw lang ang lumipas bago mangyari ang hindi inaasahan. Hapon niyon, abala si Cora sa kusina, nagtatambak ng malinis na linens, tumutulong sa mga ibang staff. Inisip niyang natutulog si Gabriel sa kwarto nila. Hindi pala, naligaw si Gabriel. Hindi naman ganoon ang kwento niya mamaya kasi para kay Gabriel, hindi siya naligaw. Naghanap lang siya ng magandang tingin. Narating niya ang isang bahagi ng resort na may tanda na private. Ngunit para sa isang batang hindi pa natututo ng takot, ang tanda ay parang imbitasyon. Ang pribadong terasa ni Rodrigo Santos. Mataas ito, nakaharap sa dagat, walang harang sa hangin. Umupo si Gabriel sa malaking upuan, yung upuan na para sa may-ari, at binuksan ang kanyang maliit na notebook at nagsimulang gumuhit. Hindi siya nagtaka kung bakit maganda ang tingin mula roon. Alam na niya, kasi ito ang pinakamataas na punto at sa mga lugar na ganito, lagi mong makikita ang totoo. Isinulat niya ang mga linya ng alon. Ang hugis ng mga barko sa malayo, ang paraan ng paglipad ng mga ibon, hindi iisa-isa, kundi bilang isang grupo na may sariling ritmo. Hindi niya narinig ang pinto na bumukas. Sino ka? Ang boses ay malalim. Hindi nagtatanong, ngunit parang senyalis din na mag-ingat. Hindi natakot si Gabriel,
Lumingon siya ng kalmado, parang katanggap-tanggap lang na may ibang tao pala. Ako si Gabriel po, anak ni Maam Cora, yung nagtatrabaho dito. Nanatiling nakatayo si Rodrigo sa may pintuan, nakatingin sa bata, sa upuan niya. Bakit ka nakaupo roon? Kasi maganda ang tingin mula rito. Nagpahinga ng isang sandali si Gabriel. Okay lang po ba? Hindi sumagot si Rodrigo. Lumapit siya, hindi para palayasin ang bata, kundi para makita ang notebook. Tinitignan niya ang mga guhit, isang barko, 3 ibon. Ang porma ng alon bago ito pumutok. Natigilan si Rodrigo. Iyon, ang eksaktong mga bagay na iyon, ang ginuguhit niya noong bata siya. Sa dingding ng kanilang lumang bahay sa Cavite. Sa mga notebook na pinagsabihan siya ng kanyang ama. Saan mo natutunang gumuhit ng ganito? Nagkibit balikat si Gabriel. Wala pong nagturo. Gusto ko lang talaga ng barko at dagat. Lagi kong dinadala ang notebook ko pag may bago akong makita. Nag-alinlangan si Rodrigo. Tapos, nang hindi inisip ng malalim, umupo siya sa upuan sa tabi. Hindi sa upuan niya, sa isa pang upuan. Para sa mga bisita na hindi naman laging may bisita at tinanaw nila ang dagat. Walang salita, sa loob ng ilang minuto, ang hangin lang, ang tunog ng alon. Ang malayo roon, sabi ni Gabriel, sino po ang nakatira? Wala, tubig lang iyon. Sayang naman. Nagpatuloy si Gabriel sa pagguhit. Gusto ko puntahan minsan. Nagsimula munang tumayo si Rodrigo, ngunit hindi. Sa halip, para sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, sa isang hapon na hindi niya pinili at hindi niya inaasahan, may ngiti siyang lumabas. Hindi pinigilan, narinig ni Cora ang tungkol sa tirasa mula sa isa sa mga staff. Tumakbo siya. At doon niya sila natagpuan, ang kanyang anak at ang lalaking pinakakinakatakutan niya sa buong resort. Nakatayo na ngayon si Rodrigo, ngunit may pagkakataon pa siyang makita ang eksena bago mabago ito. Dalawa sila, magkatabi, tinatanaw ang dagat. Gabriel, ang boses niya ay mas malakas kaysa gusto niya. Pasensya na po kayo, Mr. Santos, hindi ko alam na lumingon si Rodrigo sa kanya. At sinabi niya, ng kalmado, ng walang galit, magaling na bata. Kamukha mo. Ang mga salita ay simple, normal, walang lason. Ngunit namutla si Cora. Hindi kasi ng salitang kamukha, kundi dahil sa mata ni Rodrigo, sa paraan ng pagtingin niya sa bata, tapos sa kanya, tapos sa bata ulit, nakita ni Cora na nagsisimula na siyang maghanap at hindi pa niya alam kung ano ang mahahanap niya. Nagabot ng gabi sa Villa Perla. Nasa kwarto na si Cora. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang kanyang lumang telepono. Matagal na niyang pinagmamasdan ng screen ang pangalan ng kanyang ina. Hindi pa niya pinipindot ang call button. Kinakabahan siya. Hindi kasi siya basta tatawag para mangumusta. Tatawag siya para humingi ng katotohanan. At alam niya, kapag nagsimula na ang katotohanan na lumabas, hindi na ito maaaring ibalik sa loob. Pinindot niya ang button. Isang tunog, 2, 3. Anak, ang boses ng kanyang ina ay mababa, halos pamumukaan. Bakit late ka tumawag? Nanay, ang boses niya ay hindi na tinag. Kailangan ko ng sagot mo. Ngayon, tahimik ang kabilang linya. Tungkol sa Villa Perla, patuloy ni Cora. Tungkol sa lupain dito sa Isla Verde. Nanay, pumunta ako sa munisipyo ngayon. Nakita ko ang mga record. Nakita ko ang pangalan mo. Matagal na walang sagot. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga. Cora, pinirmahan mo ang kasunduan, nanay. 15 taon na ang nakaraan. Inilipat mo ang titulo sa pamilya Santos, ang buong Maliwanag Estate. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anak, hindi mo maiintindihan. Subukan mo. Ang tinig niya ay nagsimulang manginig. Subukan mong ipaliwanag sa akin. Dahil ngayon, ang lalaking nagtatrato sa akin ng parang basura. Nakatayo siya sa lupain ng aming pamilya. Lupain mo, nanay. Lupain ng iyong ama, ng aking lolo na hindi ko na nakita. Narinig niya ang iyak ng kanyang ina sa kabila ng linya, hindi yung malakas na iyak. Yung mahinhin, matagal-tagal nang napigilang iyak. Mahal kita, Cora. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Nanay, hindi ko ibinenta ang lupa dahil gusto ko. Ang boses ng kanyang ina ay halos bumagsak. Pinilit ako. May mga taong dumating. Sinabi nila na mayroon akong utang na hindi ko alam. Utang ng iyong ama. Ng iyong tunay na ama, Cora. Tumigil si Cora. Hininga.
Ang aking tunay na ama, ulit niya, dahan-dahan. Nanay, sinabi mo sa akin na namatay siya bago pa man ako ipinanganak. Oo, namatay siya, ngunit isang matagal na tigil. Mayroon siyang ibang buhay bago ako. Mayroon siyang mga kasalanan na hindi ko alam noon. At ang mga kasalanang iyon, dumating sila para singilin ako pagkatapos ng lahat ng taon. Sino siya, nanay? Ang mga kamay niya ay nanginginig. Sino ang aking ama? Anak, sino siya? At sa sandaling iyon, bukas ang pinto. Hindi niya narinig ang mga hakbang, hindi niya namalayan ang anino sa pintuan, ngunit nang lumingon siya, naroroon na siya. Si Rodrigo, nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto, walang kenak, walang pasintabe. At sa kanyang mga kamay, isang lumang sobre, manipis. Dilaw na sa edad, ang selyo ay sira na, bukas na. Ang mukha niya ay maputi. Hindi yung normal na kayumanggi ng isang taong madalas sa araw, maputi ng takot o ng pagkamangha o ng isang bagay na mas malalim kaysa sa dalawa. Mr. Santos, nagsimula siyang magsalita. Saan mo nakuha ito? Ang tanong niya. Mababa. Tahimik, walang galit, at iyon ang nakakatakot. Tumingin si Cora sa sobre sa kanyang mga kamay. Hindi niya iyon kilala. Hindi niya iyon nakita kailanman. Ngunit nakita niya ang sulat kamay sa harap ng sobre, matanda, formal, sa cursive na nakasanayan ng mga lumang tao at ang pangalang nakasulat doon, para kay Corazon Maliwanag Santos. Nahulog ang telepono niya sa sahig. Hindi na siya nakarinig pa ng kahit anong salita ng kanyang ina sa kabilang linya. Dahil ang pangalang iyon, Maliwanag Santos, Tortsari ay isang pangalan na hindi niya kailanman ginamit. Hindi niya kailanman pinag-isipang gamitin. Ngunit may isang taong isinulat ito, matagal ng panahon, para sa kanya. Tumingin siya kay Rodrigo. Tumingin si Rodrigo sa kanya. At sa pagitan nila, ang bukas na sobre, ang sulat na hindi pa niya nababasa at ang katahimikang puno ng mga sagot na hindi pa handang marinig ng sinuman sa kanila. Hinawakan ni Rodrigo ang sulat ng parang bato ito, mabigat, malamig at mapanganib. Dahan-dahan niyang binuksan ang tiklop na papel, dilaw na. Matagal na itong nakaimbak. Pero ang sulat kamay sa loob, malinaw pa rin. Matibay ang tinta, matibay ang salita. Nagsimula siyang magbasa ng malakas para marinig ni Cora. Anak na Rodrigo, tumigil siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit anak? Bulong niya. Hindi sumagot si Cora. Hindi siya makapagsalita. Nakatayo siya sa pintuan ng kwarto, hawak ang dibdib niya, parang mabibigo ang kanyang puso. Basahin mo, sabi niya. Basahin mo hanggang sa katapusan. Muling tumingin si Rodrigo sa papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anak na Rodrigo, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natuklasan mo na ang kahon. Matagal na kitang hinihintay. Matagal na akong nagtitiis na magsabi. Ngunit ang katawan ko ay hindi na nakikipagtulungan sa akin. Ang cancer ay mas mabilis kaysa sa aking intensyon. Huminto muli si Rodrigo, ngunit hindi na siya nagsalita. Nagpatuloy siyang magbasa. Ako si Don Ernesto, hindi lang ang ama na pinalaki ka ng iyong ina. Ako rin ang anak ng dalawang pamilya, ang Maliwanag at ang Santos. Matagal nang naghiwalay ang dalawang pangkat na ito dahil sa lupa, dahil sa pera, dahil sa kayabangan ng mga ninuno nating lahat. Ngunit bago ang lahat ng away na iyon, nagmahal ako. Nagmahal ako kay Esting Maliwanag, ang aking pinsan sa malayo. Ipinagbawal kami ng aming mga magulang. Pinilit kaming maghiwalay. Ngunit bago ang lahat ng iyon, ipinanganak si Corazon. Naramdaman ni Cora na gumalaw ang sahig sa ilalim niya. Ang pangalan ko, bulong niya, Corazon Maliwanag, patuloy na nagbasa si Rodrigo. At ngayon ay nanlalamig na ang kanyang tinig. Ang anak na hindi namin kailanman isinigaw sa mundo. Itinago ni Esting para protektahan siya. Para hindi siya mapasama sa digmaang pampamilya na walang katapusan. Ngunit bago ako namatay, ibinigay ko ang buong lupain ng Maliwanag Estate sa pangalan ni Esting, para sa kanya, para kay Corazon. Iyon ang katotohanan na tinanggal ng aking legal na pamilya mula sa kanya. Ang Santos side, gumawa sila ng pekeng kasunduan. Pinilit si Esting na pumirma sa ilalim ng banta. At ang lupain, ang buong Villa Perla, ang buong resort town, ay naibigay sa kamay ng mga taong hindi naman kailanman may karapatan doon. Tumayo si Rodrigo. Hindi niya namamalayang tumayo siya. Ang resort, sabi niya. Ang resort ko, hindi iyon sa iyo, bulong ni Cora.
Nagkating-inan sila, sa pagitan nila, 10 taon ng katahimikan, 10 taon ng tinatago, 10 taon ng luha sa gabi na hindi nakikita ng sinuman. May isa pa, sabi ni Cora ng mahina. Basahin mo ang huling bahagi. Bumalik ang tingin ni Rodrigo sa sulat. Ngunit ngayon ay hindi na siya makabasa ng malakas, binabasa niya ito ng tahimik, at habang nagpapatuloy ang kanyang mga mata sa bawat linya, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Rodrigo, anak, binabasa niya sa loob ng kanyang isipan, ngunit narinig ni Cora ang bawat salita na tila sinasabi ito ng hangin mismo. Bago kita ipinagawa sa iyong ina, mayroon akong natuklasan. Ang babaeng nagsilang ng iyong anak, ang babaeng umalis nang hindi mo alam na buntis siya. Ang pangalan niya ay Corazon. Hanapin mo siya, hanapin mo ang iyong anak. Nahulog ang sulat, hindi ito nahulog sa sahig. Nahulog ito mula sa mga kamay ng isang lalaking akala niya ay hindi na mapapaluhain pa. Hindi, bulong ni Rodrigo. Rodrigo? Hindi. Hindi pwede. Hindi, ang litrato sa kahon, sabi ni Cora ng marahan. Nanginginig ang kanyang labi. Iyon ang litrato ng aking anak, ng aking Gabriel. 10 taon na siyang hindi ko nakita ng personal. Nag-aaral siya sa probinsya kasama ang aking ina, ngunit ang kanyang mga mata, huwag mong sabihin iyon, Rodrigo, huwag mong. Ang kanyang mga mata, ulit ni Cora, at ngayon ay umaagos na ang kanyang mga luha ay katulad ng iyong mga mata. Tumahimik ang silid, hindi lang tahimik, para bang tumigil ang hangin, para bang tumigil ang oras, para bang ang buong mundo ay huminto para marinig ang isang pangalang hindi pa nasasabi. Gabriel, bulong ni Rodrigo. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kwentong ito, umiyak siya. Matagal na tahimik si Rodrigo. Hindi siya gumalaw, hindi siya kumibo. Nakaupo lang siya sa upuan at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig, tulad ng isang taong biglang nawalan ng lakas ng katawan at ng kalooban ng sabay. Si Cora naman ay nandoon pa rin, nakatayo, tahimik. Hinihintay niya ang oras na kailangan niyang harapin. Gaano katagal mo na itong alam? Tanong niya sa wakas. Mula nang makita ko ang litrato sa kwarto ko, sabi ni Cora. Ang litrato ni Gabriel nang siya ay 3 taong gulang. Nahuli kita noong tinitingnan mo iyon. Hindi ko sinasadya. Alam ko, mahinahon ang boses ni Cora. Hindi galit, hindi malamig. Basta, pagod. Kaya naman hindi kita pinigilan. Tumayo si Rodrigo. Lumakad siya sa may bintana, tiningnan ang dagat sa labas. Ang alon ay nagpapatuloy. Walang malasakit sa lahat ng nangyayari sa loob ng silid na iyon. 10 taon, sabi niya. Buong-buo ang kanyang tinig, ngunit mararamdaman ang tiyak na gumuho sa loob. 10 taon, Cora? Oo, bakit hindi ka bumalik? Bakit hindi ka naghanap? Naghanap ako. Tuwid ang tinig ni Cora. Nagpunta ako sa iyong opisina, sa Maynila. 2 beses. Ang iyong sekretary, isang babae, maikli ang buhok, maayos ang suot, sinabi niya sa akin na abala ka, na may asawa ka na hindi ka interesado sa mga ganitong sitwasyon. Huminto si Rodrigo. Ganitong sitwasyon, ulit ni Cora, at ngayon ay may bahagyang pagod sa kanyang tono. Iyon ang salitang ginamit niya. Ganitong sitwasyon, para akong isang problema sa opisina, hindi isang tao, hindi isang babae na nagmahal, kahit isang gabi lang. Hindi ko iyon alam, humarap si Rodrigo sa kanya. Cora, maniwala ka sa akin, hindi ko iyon alam. Alam ko. Kung nalaman ko, alam ko, Rodrigo, hindi pa rin siya galit. Iyon ang nakakagalit. Mas madaling humarap sa isang babaeng nagagalit. Mas madaling harapin ang iyak. Ngunit ang katahimikang ito ni Cora, ang katahimikang ito ng isang babaeng matagal nang nagpasya na hindi siya magagalit ng walang dahilan, iyon ang tunay na masakit. Kaya naman hindi ako nagalit sa iyo ng matagal, patuloy ni Cora. Nagalit ako sa sitwasyon. Nagalit ako sa mundo na hindi patas. Nagalit ako sa sarili ko, ng ilang araw, ng ilang linggo. Ngunit pagkatapos ay ipinanganak si Gabriel, at nawala ang galit ko. At si Gabriel, natigil si Rodrigo, para bang takot siyang tapusin ang pangungusap. Malusog siya, matalino, mabait. May ngiti na lumabas sa labi ni Cora, tunay, hindi peke. Paborito niyang kulay ay asul. Gusto niyang maging doktor. Ayaw niya ng okra, kahit lutuin mo pa ng ilang beses. Narinig ni Rodrigo ang sarili niyang boses na gumuho ng bahagya. Parang ako, ayaw ko rin ng okra nung bata ako. Oo, sabi ni Cora. Napansin ko rin yon.
Lumakad si Rodrigo pabalik sa kanya. Umupo siya sa upuan na katabi niya, hindi katapat, hindi malayo, katabi lang, tulad ng dalawang tao na magkasamang pagod na. Ang ginawa mo sa akin dito, sabi ni Cora ng mahinahon. Sa resort na ito, ang mga salitang sinabi mo, ang paraan ng pagtingin mo sa akin, katulong lang. Sabi mo, wala kang kwenta, hindi sumagot si Rodrigo. Iyon ay sarili mong desisyon, Rodrigo. Hindi iyon kasalahan ng sekretary mo, hindi iyon kasalahan ng nakaraan. Iyon ikaw, ang pinili mong maging tao. Matagal na panahon ang lumipas bago nagsalita si Rodrigo. Alam ko, sabi niya sa wakas, at iyon ang pinakamahirap aminin. Tumayo si Cora. Ayusin niya ang kanyang damit. Isang kaugaliang pangproteksyon, ginagawa niya ito kapag kailangan niyang huminto. Lumakad siya patungo sa pintuan. Ngunit bago niya hinawakan ang hawakan, nagsalita siya ng huling beses. Hindi ko hihilingin sa iyo ang anuman, Rodrigo, noon man, ngayon man. Ngunit si Gabriel, natigil siya. Si Gabriel ay may karapatang malaman kung sino siya. Bumukas ang pintuan, at doon, nakatayo sa labas ng pintuan, ang kanyang mga mata ay malawak at tahimik, si Gabriel. Ang batang wala pang 10 taong gulang na malinaw na narinig ang lahat. Nakatayo si Gabriel sa pintuan. Hindi siya kumibo, hindi siya umiyak. Tumingin lang siya sa kanyang ina, tapos kay Rodrigo, tapos ulit sa kanyang ina. Gabriel, sabi ni Cora, at ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Narinig ko, Mama, sabi ng bata. Simple, tapat, walang galit sa kanyang tono. Lumakad si Cora patungo sa kanya. Lumuhod siya para mapantayan ang taas ng anak. Hawak niya ang mga pisngi ng bata, tinitingnan kung may sugat, kung may luha, kung may takot. Wala. Ang mga mata ni Gabriel ay malinaw, parang langit pagkatapos ng ulan. Okay ka lang? Tanong ni Cora. Okay naman, Mama, sagot ni Gabriel. Narinig ko ang lahat. Natigilan si Rodrigo sa sulok ng kwarto. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Lumingon si Gabriel sa kanya at ngumiti. Ang simpleng ngiti ng isang batang hindi pa alam kung paano magalit nang matagal. Ikaw ba siya? Tanong ni Gabriel. Direkta, walang takot. Lumunok si Rodrigo. Ano ang narinig mo? Na ang aking ama ay hindi pa handa noon, sabi ni Gabriel, at na hindi mo ito sinasadya. Nagsalita si Cora. Gabriel, anak, Mama, gusto ko siyang kausapin. Nag-iisa. Tumingin si Cora kay Rodrigo. Ang tingin niya ay nagtatanong, hindi nagbibigay ng pahintulot. Nagtatanong kung handa ang lalaki. Hindi siya sigurado, ngunit tumayo si Cora. Lumabas siya ng kwarto ng dahan-dahan at bago tuluyang magsara ang pintuan, narinig ni Rodrigo ang kanyang hininga, mahinahon ngunit puno. Ngayon sila na lang dalawa. Umupo si Gabriel sa gilid ng kama. Tumingin siya kay Rodrigo na parang tinitimbang ang isang bagay na hindi pa niya nakikita, ngunit nararamdaman na. Upo ka, sabi ng bata. Masakit sa leeg kapag nakatingin ka pababa. Umupo si Rodrigo sa silya malapit sa bintana. At naramdaman niya, sa unang pagkakataon sa maraming taon, na siya ang mas maliit sa kwartong iyon. Alam mo ba kung sino ang iyong ama? Tanong niya. Mahinahon. Halos bulong. Nag-isip pa si Gabriel. Hindi pa nga sinasabi ni Mama. Sinabi niya na mabuting tao siya, na hindi lang handa noon. At na hindi niya ito ikinagagalit. Hindi ba ikaw nagagalit? Nag-isip muli ang bata. Taimtim na nag-isip na parang ang tanong ay deserving ng tamang sagot. Minsan, sabi niya sa wakas, Lalo na kapag may Father's Day sa school at wala akong isusulat sa card. Lahat ng classmates ko may isinusulat. Ako, nag-iisip lang. Nanigas ang dibdib ni Rodrigo. Ngunit sabi ni Mama, mas mahalaga ang taong nandoon kaysa sa taong may pangalan lang. Hindi makapagsalita si Rodrigo. Naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang mga mata, isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Itinago niya ito. Lumingon siya sa bintana. Kung malaman mo kung sino siya, tanong niya, at ang boses niya ay halos hindi na niya narinig. Ano ang gagawin mo? Tatanungin ko siya kung gusto niyang matuto, lumingon si Rodrigo. Matuto ng ano? Ngumiti si Gabriel ng pagiging ama. Kasi late learner naman si Mama sa maraming bagay, pero naging magaling pa rin siya sa pagluluto, sa pagbibisikleta, sa pagtatahi ng butas ng medyas ko.
Natigilan ang buong mundo ni Rodrigo sa loob ng isang segundo. At sa unang pagkakataon, ang lalaking hindi umiyak sa libing ng kanyang sariling ama ay naluha. Hindi niya ito ipinakita sa bata. Lumingon siya muli sa bintana. Pinunasan niya ang kanyang mukha ng mabilis nang walang ingay. Ngunit nakita ni Gabriel. Hindi nagsalita ang bata. Hindi siya nagtanong. Lumapit lang siya at umupo sa tabi ni Rodrigo. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit at nananatili lang siya roon. Tahimik, nagbibigay ng espasyo na puno. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pintuan. Si Cora. Nakatayo siya sa frame ng pintuan at nakita niya ang lahat. Si Rodrigo nakaluhod na ngayon sa sahig sa harap ng bata, ang kanyang mga kamay hawak ang maliliit na kamay ni Gabriel. At si Gabriel, nakangiti, payak, walang pag-aalangan. Tumayo si Cora ng tahimik. Lumabas siya bago pa man siya makita ng dalawa. Nagsara ang pintuan. At sa labas ng pintuan, sa malamig na pasilyo ng resort, na minsan ay pinakamasama niyang lugar sa mundo, umiyak si Cora. Ngunit ngayon, iba ang kanyang luha. Hindi na ito luha ng pagod. Hindi na ito luha ng sakit o takot o pag-iisa. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, ito ay luha ng isang bagay na hindi niya inaasahang mararamdaman pa. Pag-asa, maliwanag na ang umaga nang dumating sila, 3 sasakyan, itim lahat, nakaparada sa harap ng resort entrance na parang nagbabanta. Nakita ni Cora ang mga ito mula sa bintana ng kusina. Huminto siya sa paghahanda ng almusal. Naramdaman niya ang kanyang tiyan na bumigat. Sino sila? Tanong ng isa sa mga staff sa tabi niya. Hindi siya sumagot. Alam na niya, lumabas ang mga lalaki, mga 10 katao. Ilan sa kanila ay nakasuot ng itim na suit. Ilan ay may hawak na dokumento. At dalawa ay may hawak na bagay na mas malala pa, security badge. Sumunod ang isa pang lalaki, matanda, mukhang lawyer, may salamin at briefcase. Tumingin siya sa resort entrance na parang tinitingnan niya ang isang bagay na kanya na. Sino ang in charge dito? Sigaw niya. Lumabas si Rodrigo mula sa lobby. Nakasuot pa rin siya ng simpleng polo, hindi pa fully ready para sa araw. Ngunit tumindig siya ng tuwid. Ako, sabi niya. Anong kailangan ninyo? Iniabot ng matandang abogado ang isang sobre. Court order, sabi niya. Signed kagabi. Lahat ng assets ng Villa Perla Resort ay temporarily frozen habang nire-review ng korte ang titulo ng lupa. Kami ay kinakatawan ng Santos Family Holdings. Kumibot ang pangga ni Rodrigo. Santos Family Holdings, ulit niya. Ang mga tito ko. Tama, sabi ng abogado. At bilang representante ng pamilya, kailangan naming i-assess ang lahat ng nasa loob ng resort, kasama na ang mga kwarto, ang mga dokumento at ang lahat ng tauhan. Tauhan? Tanong ni Rodrigo. Malamig ang kanyang boses. Oo, lalo na. Naghanap ng papel ang abogado sa kanyang briefcase, ang isang Corazon maliwanag. Itatapon namin siya sa premises ngayon din. Ayon sa aming impormasyon, may hawak siyang mga dokumento na nauugnay sa tama na. Isang salita, maliwanag, mabigat. Nanahimik ang lahat. Lumakad si Rodrigo ng isang hakbang pasulong. Tumingin siya sa abogado ng kanyang mga tito ng harapan. Saan ninyo nalaman ang tungkol kay Cora? Tanong niya. Hindi iyan ang usapan. Saan ninyo nalaman? Nagkaila ang abogado. May mga channel kami. Ibig sabihin, may nagbigay ng impormasyon sa loob ng resort. Huminga si Rodrigo ng malalim. At ngayon ay nandito kayo na may court order na nakuha sa loob ng isang gabi. Napabilis naman ang trabaho ng aking mga tito. Rodrigo, sabi ng abogado ng mas mababa ang boses, alam mo kung bakit kami nandito. Kung totoo ang sinasabi ng sulat na iyon, kung si Maliwanag ay may claim sa lupang ito, tapos na ang lahat. Hindi lang ikaw, ang buong Santos family. Kailangan nating kumilos ngayon bago pa man siya makapag-file. Kailangan nating kumilos, ulit ni Rodrigo. Oo, para palabasin si Cora bago pa man malaman ng korte ang katotohanan, tahimik. Para itago ang kasalanan ng aking pamilya ng 10 taon pa. Mas tahimik na. Lumingon si Rodrigo sa grupo ng mga lalaki sa likod ng abogado. Isa-isa silang tinitingnan. Pagkatapos, lumingon siya sa staff ng resort na nanonood mula sa lobby. Nakita niya si Cora nakatayo sa may pintuan ng kusina. Hawak ang isang tuwalya. Nanginginig ang mga kamay, ngunit nakatayo ng tuwid. Tulad ng lagi, bumalik ang kanyang tingin sa abogado. Pakinggan ninyo ako ng mabuti, sabi ni Rodrigo. Umalis kayo sa resort ko. Ngayon, lahat kayo.
Rodrigo, hindi mo naiintindihan ang kausapin ko kayo sa opisina bukas. Bawat salita ay malinaw, matibay, hindi mapag-aalinlanganan. Dadalhin ko ang sarili kong abogado at pag-uusapan natin ang lahat ng maayos, ng legal, ng tama. Ngunit hindi ngayon, hindi dito, at hindi sa ganitong paraan. Kung hindi mo kami pakikinggan, ang mga tito ko ay gagawa ng gusto nilang gawin. Iyan ang trabaho nila. Huminto si Rodrigo. Ang trabaho ko ay alam ko na rin. Nagtagal ang abogado. Tinimbang ang kanyang mga pagpipilian. Pagkatapos, isinuot niya ang mga dokumento sa briefcase at kumaway sa mga kasama niya. Umalis sila ng dahan-dahan, nakasakay sa 3 itim na sasakyan, nawala sa daan. Nanatiling nakatayo si Rodrigo sa harap ng resort hanggang sa mawala ang huli nilang makita. Pagkatapos, lumingon siya. Kay Cora, "Hindi kita patatanggalin," sabi niya. Mababa ang boses, seryoso. "Hindi pa, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi pa." Naramdaman ni Cora ang isang bagay na malamig na dumaan sa kanyang likod. Dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng dalawang salitang iyon. Hindi ito pangako. Ito ay babala na ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Maaga pa lang, nakaupo na si Rodrigo sa malaking mesa ng conference room ng resort. Sa kanyang kanan, si Attorney Villarreal, ang kanyang punong abogado. Sa kaliwa, si Mang Ben, ang CFO niya sa loob ng 12 taon. At sa dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Tito Ernesto, ang kapatid ng kanyang amang pumanaw. Nakakalat sa mesa ang mga papel, mga titulo, mga lumang kontrata. Mga kopya ng sulat. "Rodrigo," sabi ni Attorney Villarreal, "kung ipapasa mo ang titulo sa kanya ngayon, ang Villa Perla Resort ay mawawalan ng legal na pundasyon. Lahat, ang mga permit, ang mga kasunduan sa investors, lahat nakabase sa titulo ng lupang iyon." "Gaano karami?" tanong ni Rodrigo. 200 milyong piso ang estimated loss, hindi kasama ang reputasyon. Tahimik ang kwarto. "At kung lalabanan natin siya sa korte?" tanong niya muli. Si Mang Ben ang sumagot. "Mahirap. Ang sulat ng kanyang ama ay notarized. 3 dekada na pero valid pa rin. Ang ating posisyon ay mahina. Pero may paraan tayo," singit ni Tito Ernesto. Mabilis, parang naghihintay na siyang magsalita. "May mga taong makakatulong. May paraan para ma-delay ang kaso. 10 taon bago ito matapos. At sa 10 taon, kaya nating baguhin ang lahat ng dokumento." Tumigil si Rodrigo. "Ano?" Mababa ang kanyang boses. "Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin," sabi ni Tito Ernesto. "Ginawa na ito noon. Ginawa ng iyong lolo, ginawa ng iyong ama. Ito ang ginawa nila kay Cora," sabi ni Rodrigo. "Ito ang eksaktong ginawa nila para maalis ang titulo mula sa kanyang pamilya." Walang sumagot. Tumayo si Rodrigo, lumakad palabas. Hindi siya pumunta sa kanyang opisina. Pumunta siya sa isang maliit na silid sa likod ng resort, isang kwartong hindi opisyal na bahagi ng resort facilities, ngunit ginagamit ni Cora tuwing umaga. Doon niya itinuturo ang mga bata, mga anak ng mga empleyado, mga bata na wala pang 3 taon, nagtatampisaw sa mga laruan, nagdodrawing, natututo. Bukas ang pinto. Walang tao ngayon, tanghali na. Pumasok si Rodrigo. Nakita niya ang mga guhit sa dingding, mga papel na nakadikit sa corkboard, mga pangalan ng mga bata sa krayon, ang isang malaking araw na may ngiti, ang isang puno na may mga prutas. At sa sulok, isang maliit na poster. Sulat kamay. Maingat, malinaw, binasa niya ito ng mabagal. Ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang manalo, kundi ang tapang na gumawa ng tama. Nanatili siyang nakatayo doon ng matagal. Naiisip niya si Gabriel, ang anak na hindi niya alam. Ang batang lalaki na lumaki ng walang ama, na lumaki kasama ang isang babaeng nag-aral, nagtrabaho, nagtitimpi, kahit lahat ay laban sa kanya. Ano ang matututunan ng batang iyon sa kanya kung lalabanan niya ngayon si Cora sa korte? Ano ang kanyang itinuturo? Lumabas si Rodrigo ng kwarto, bumalik sa kanyang suite. Kinuha ang telepono. "Attorney Villarreal." "Oo, sir?" "Ihanda ang mga dokumento. Ibabalik natin ang titulo." Katahimikan sa kabilang linya. "Sir, sigurado kayo?" "Ihanda lang." Ibinaba niya ang telepono. At nang lumingon siya, nakatayo sa pintuan ang kanyang Tito Ernesto. Hindi nguminggiti, hindi galit, tahimik lang. Ngunit sa kanyang kamay ay isang sobre, lumang, gusot, madilaw na.
May isa pa kaming nahanap na sulat, Rodrigo, sabi niya. Mababa, malumanay, parang halos maawa, at hindi mo ito magugustuhan. Kinuha ni Tito Ernesto ang upuan nang hindi tinanong. Umupo, ibinaba ang sobre sa mesa sa pagitan nila. Gusto mo bang basahin mo muna o sasabihin ko na lang sa iyo ang laman? Hindi sumagot si Rodrigo, tinitigan lang ang sobre. Sige na nga, sabi ng tito. Legal affidavit ito, isinulat ni Don Ernesto maliwanag bago siya namatay. Nakalagay doon na ang kasunduan sa lupa, ang bentahan, ay pinilit, signed under duress, sabi ng abogado nila. At nakalagay din na ang tunay na hangad niya ay ibigay ang lupain sa kanyang anak na si Corazon. Napatigil si Rodrigo. Ibig sabihin, kung ilalabas ito sa korte, patuloy ng tito, mawawalan tayo ng titulo, mawawalan tayo ng resort, mawawalan tayo ng lahat. Tumigas ang panga ni Rodrigo. Bakit mo ito ikinukwento sa akin ngayon? Ngumiti ang tito, hindi mainit, hindi malamig, tiyak lang, maingat. Kasi gusto kitang tulungan, Rodrigo, ikaw ang pamilya ko, at ayaw ko kang makita na nawalan ng lahat dahil sa isang babae. Ano ang gusto mong gawin ko? Huwag nating hayaang lumabas ito sa korte. Itinulak ng tito ang sobre papalayo. Kausapin mo si Cora, alamin kung ano ang gusto niya. Kung pera, bigyan natin. Kung titulo ng ibang lote, ayusin natin. Ngunit ang resort, hindi pwede. Matagal na tahimik. At kung hindi pumayag si Cora, doon binanggit ng tito ang bagay na nagpalamig sa dugo ni Rodrigo. Kung lalabas ito sa korte, sabi niya mababa, lalabas din ang mga dokumento na nagpapakita na ikaw, Rodrigo, ikaw mismo. Ay alam ang lahat noon, bago ang bentahan at nagpili kang manahimik. Napatigil si Rodrigo, kasinungalingan iyon. Oo, hindi pa rin nagbago ang mukha ng tito, ngunit may mga papel na may lagda mo. May mga email, madaling i-interpret ng korte ng mali. At bago pa man matapos ang kaso, masisira na ang iyong pangalan. Ito ang sandaling napagtanto ni Rodrigo ang lahat. Hindi lang siya isang biktima ng kasinungalingan ng tito niya. Siya ay isang piyesa, isang bagay na gagamitin, isang taong lagi na palang ginagamit ng pamilya niya para protektahan ang kanilang mga interes. Tumayo ang tito. Mag-isip ka, Rodrigo, mayroon kang 3 araw. Lumabas siya, tahimik, maayos, parang walang nangyari. At doon na natili si Rodrigo, nag-iisa sa kwarto, hawak ang sobre, nag-iisip. Hindi siya pumunta sa abogado niya, hindi siya tumawag sa kanyang mga tauhan. Pumunta siya sa kwarto ni Cora. Bumukas ang pinto. Nakaharap sa kanya si Cora, nagtataka. Rodrigo, pakiusap, pakinggan mo muna ako. Nakinig si Cora. Walang imik, walang galit. Habang ikwinento ni Rodrigo ang lahat, ang sulat, ang affidavit, ang banta ng tito, ang kamay ni Cora ay nanatiling nakatiklop sa kanyang kandungan. Matahimik. Nang matapos siya, isang tanong lang ang sinabi niya. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Kasi kailangan mong malaman. Huminga si Rodrigo ng malalim. At kasi, ayaw ko nang magsinungaling, kahit sa sarili ko. Matagal na katahimikan, tumayo si Cora. Lumabas ng kwarto, naghintay si Rodrigo. 1 minuto, 2. Pagbalik niya, hawak niya ang isang maliit na kahon. Kahoy, luma, maingat na nakabalot. Ibinaba niya ito sa mesa sa pagitan nila, binuksan. Mga dokumento, mga litrato, mga sulat, mga resibo. Lahat, maingat na nakatiklop, nakaayos, naingatan sa loob ng 10 taon. Tumingin si Cora sa kanya. Tahimik, tiyak. Handa na ako, sabi niya. Kinabukasan ng umaga, maaga pa lang, nagsimula na ang lahat. Ang mga dokumento ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa sinumang tao. Ang sulat ng yumaong ama ni Cora, ang titulo ng lupa, ang mga resibo ng bayad, ang mga sertipiko na nagpapatunay na si Corazon Maliwanag, ang anak ng tunay na may-ari ng lahat ng lupaing iyon, ay hindi kailanman inalis sa talaan. Ang abogado ni Cora, si Attorney Reyes, ay naglatag ng lahat sa mesa ng hukuman ng tahimik at tiyak. Walang drama, walang sigaw. Ang katotohanan ay hindi na kailangan pang ipaliwanag ng malakas. Nakinig ang hukom. Binasa ang bawat dokumento, tumingin kay Cora, tumingin kay Rodrigo. Si Rodrigo, sa unang pagkakataon ay walang sinabi. Pagkatapos ng 3 oras, nagpasya ang hukuman. Kinikilala ang karapatan ni Corazon Maliwanag sa buong lupain ng Isla Verde kung saan nakatayo ang resort. Lahat ay naghintay sa susunod na sasabihin ni Cora. Ang abogado niya ay handa na. Ang mga tao sa labas ng korte ay handa na. Ang lahat ay inaasahang sasabihin ni Cora. Alisin siya. Ibalik ang lahat sa akin.
Ngunit hindi iyon ang sinabi niya. Tumayo si Cora, mahinahon. Dahan-dahan. Gusto ko pong humingi ng pahintulot, sabi niya sa hukom, na mag-alok ng ibang paraan. Anong ibang paraan? Tanong ng hukom. Partnership, sagot ni Cora. Ang lupa ay akin. Iyon ay hindi mapag-uusapan. Ngunit ang negosyo, ang resort, ang trabaho ng mga tao doon maaaring magpatuloy. Sa isang kondisyon, tahimik ang buong silid. Ang resort ay magtatatayo ng isang community school para sa mga anak ng mga empleyado at pamilya ng isla. At si Ginoong Santos, personal niyang mangangasiwa ang proyektong iyon. Hindi siya magbabayad ng pera lang. Magtatrabaho siya para doon. Nagkatinginan ang lahat. Cora, issue, bulong ni Attorney Reyes. Hindi ito ang pinlano natin. Alam ko, sabi ni Cora, ngunit ito ang tama. Sa labas ng korte, lumapit ang isang reporter. Ma'am Cora, bakit hindi mo siya pinarusahan ng mas mabigat? Mayroon kang lahat ng dahilan para, ngumiti si Cora. Kasi ang layunin ko, sabi niya, dahan-dahan, ay hindi ang makita siyang naghihirap. Ang layunin ko ay makita siyang nagbabago. Hindi sumagot ang reporter agad. At kung hindi siya magbago, tanong niya. Sandali siyang tumigil si Cora. Iyon na ang kanyang problema. Lumipas ang mga linggo, tahimik, mabagal. Nagsimula ang konstruksyon ng paaralan. Si Rodrigo, walang sekretarya, walang asistant, ay personal na pumunta sa isla tuwing Sabado. Nakinig sa mga magulang, nakiusap sa mga kontraktor, minsan ay nagdadala siya ng almusal para sa mga manggagawa. Hindi siya sanay, kitang-kita iyon. Ngunit pumunta siya, linggo-linggo. Isang hapon, tahimik, mainit, maalon, nagkita silang tatlo sa dalampasigan. Hindi ito pinlano, nangyari lang. Si Gabriel ay may sketchbook sa kamay. Si Cora ay nakaupo sa buhangin. Si Rodrigo ay nakatayo sa tabi, hindi sigurado kung mauupo o aalis. Umupo ka na, sabi ni Gabriel nang hindi tumitingin sa kanya. Nandito ka naman eh. Dahan-dahang umupo si Rodrigo. Matagal na katahimikan. Ang alon lang, ang hangin. Ang lapis ni Gabriel na gumagalaw. Paano mo ginagawa iyon? Tanong ni Rodrigo sa wakas, mababa taimtim. Ginagawa ko lang, sagot ni Gabriel. Tinitingnan ko ang bagay, tapos iginiginuhit ko. Simple lang, tumingin si Rodrigo sa sketch. Ang dalampasigan, ang alon. 2 tao at isa pang maliit na figura sa gitna. Huminga siya ng malalim. Magaling ka, sabi niya sa batang lalaki. Tulad ng iyong ina. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit ngumiti siya, maliit, tunay. Sa likod nila, si Cora ay narinig ang lahat. Isinara niya ang kanyang mga mata. Bumubulong siya, napakababa, para lang sa kanyang sarili. Salamat. Hindi sa Rodrigo ang pasalamat na iyon. Sa buhay na sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit, pagod at luha, ay nagbigay sa kanya ng pahintulot na huminga. Hindi natapos ang kwento sa isang malaking sandali. Natapos ito sa isang maliit, sa isang sketch, sa isang pangungusap, sa isang tahimik na ngiti sa tabi ng dagat, at sa isang babae na hindi na kailangang magpaliwanag sa sinuman kung sino siya. Alam na niya.